sa awit na yan, no? Oh, how I love Jesus. Do you really love Jesus? Salamat sa Diyos. Okay, so happy Lord's Day sa ating lahat. So tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Okay, let's open our Bible. Okay, buksan natin ang ating mga Biblia. So open Bible in the book of book of Psalms, Psalm chapter 147, verse 5. Okay? Psalm 147, verse 5. Okay? Diyan din sa live. Happy Lord's Day sa ating lahat. So, are you happy this morning? Ha? Salamat sa Panginoon. Psalm 147, verse 5. Say amen kung nakita na natin. Okay, kita na po. Basahin natin na sabay-sabay. Ready? Okay, ready, read. Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Okay, so the title of God's message this morning is, Great is our Lord. Naniniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Dakila ang Diyos natin. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat sa paalala. Salamat sa encouragement sa amin, Panginoon. Salamat sa paalala at sa Sunday School. And bless our worship service this morning. Dalangin po namin ang Diyos. Banal na Espiritu po ang maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Ingatan niyo po ang bawat isa. Patawad po muli sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, so maaari na po maupo ang bawat isa. Okay, so purihin ang Diyos. At nasa pangalawang na tayo, linggo ng Abril. At salamat sa Panginoon, okay? So ang ating Sport Fest ay yan? Sa 23 and 24, Thursday and Friday. No, so hindi ko pwedeng ilagay sa tawag dyan, sa last week kasi may exam pa yung mga kolehiyo natin. No, yung lalo na sila Manuel, pag-uwi niya sa 17 galing OJT, may exam sila lang last week, no? So ako nag-adjust alang-alang sa mga college students natin, no? So kaya nung in-adjust ko 23 and 24, Thursday, Friday, tapos yung awarding Sunday. Okay, Sunday. Para yung mga naimbitahan natin dun sa Sport Fest, makakarating din sila dito. Amen? So our main purpose makapaghikayat pa tayo. So gagamitin natin yung sports. Okay? Gagamitin natin yung sports para makapaghikayat. So yung sports na gagawin natin, hindi naman ito yung hindi naman ito yung matinding kompetisyon Kumbaga lang natin kasi hindi naman tayo mga professional, di ba? Hindi naman tayo professional player. Mga lang, fellowship, kasiyahan. Pero behind that sports, behind that fellowship, nakapag-akay na tayo, di ba? Ng mga nakapag-invite na tayo. Tapos gagawin natin ang awarding sa linggo ng hapon. Para yung mga naakay natin doon, makapunta sila sa simbahan. Di ba? Lang yan? Tactical lang yan. Di ba? So, ipag-pray natin. So, yan? By team. Tapos, sa bawat grupo, pwede kayo mag-invite. Kung sino yung mga na-invite nyo, ilagay nyo sila sa grupo para mas dumami. Okay, para makumpleto. Halimbawa, yung basketball. Sa bawat grupo, hindi naman lahat ng boys naglalaro ng basketball, di ba? So, para mabuo, halimbawa, para mabuo yung first five, ano gagawin? Pwede kayo mag-recruit, di ba? Halimbawa, sa team nyo, hindi naman lahat ng boys naglalaro ng basketball, di ba? Pwede kang magsali. Na kulang kami sa team sali ka. Kulang kami sa volleyball, sali ka. Pero lahat naman yata dito naglalaro ng volleyball di ba? Kulang kami sa walang sasali sa badminton, sali ka. O walang sasali sa chess, So, amen ba? Amen? So, yan ang gagawin natin. Sa 23 and 24 yan, Thursday and Friday. So, pag-pray natin yan na natin. Marami na akong mga nasabihan. May mga young people na akong nakausap. Mga taga dyan, Purok 7, Purok 6.
So, excited sila. Tawa, pag-pray natin na baka ano sila, makapunta sila. Parang may gera. Parang malapit lang sa atin yung ano, yung Iran tsaka US. Okay, sige. So, salamat sa Panginoon, no? So, yung binasa natin kanina, so, ano na tayo sa mensahe? Dito sa binasa natin, Psalm 147 verse 5. Sabi dyan, great is our Lord. So, tinanong ko kayo kanina, do you believe that our Lord is great? Dakila ba ang Diyos? Di ba may kanta tayo dyan? Dakila ang Diyos. Tapos, makapangyarihan, walang di niya magagawa. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di niya magagawa. Saan ba? Bundok ay Kanya, dagat ay Kanya, lalang niyang mga bituin. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di niya magagawa. Minsan kantahin natin yan, ha? Di nyo pa yata alam yun, no? May English yan eh, pero nakalimutan ko na English yan. So, dakila ang Diyos natin. Pag sinabing dakila, mga kapatid, ibig sabihin, our God is excellent, our God is very huge, okay? Napakatindi. At makikita natin ang kadakilaan ng Diyos dyan sa binasa natin, okay? Makikita po natin dyan. So, may mga verses pa na nagsasabi na ang Diyos ay dakila. Halimbawa, Psalm 48, tignan natin. Psalm 48 verse 1. Maraming verses pero konting verses lang ang babasahin natin. Okay? Para makita natin na ang Diyos natin ay dakila. Psalm 48 verse 1. Sabi dyan, great is the Lord and greatly to be praised. So dahil dakila ang Diyos, nararapat lamang na sambahin natin siya. Amen? So sinasamba natin ang Diyos dahil ang Diyos natin ay dakila. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. So, isa yan sa mga verses na nagsasabi na ang Diyos natin ay dakila. Okay? So, number 1, punta na tayo sa number 1. How great is our God? Gaano ba kadakila ang Diyos natin? O may kanta pa tayong how great thou art. Lahat ng mga baptist, alam yan. Diba? Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Amen? Ang Diyos natin ay dakila. Kaya yung sinasamba nating Diyos ngayon, dakila siya. Kaya itong pagsamba natin sa Diyos, huwag natin itong mamalitin, ha? Huwag nating mamalitin ng nagre-renta lang naman kami. Pangit naman ng lugar namin. No! Our God is great. Amen? Ang sinasamba natin ng Diyos, na Diyos ay dakila. Kaya sa bawat pagsamba natin, always give your best. Always give your best service to the Lord. Bakit? Kasi dakila ang ating Diyos. So, the question is, gaano ba kadakila ang Diyos? So, maaring may mga idea kayo, gaano kadakila ang Diyos. Pero bigyan ko lang kayo ng ilang puntos kung nagpapatunay na gaano kadakila ang Diyos. So, nandyan din sa binasa natin. Sige, Psalm 147 verse 5. Great is, sabi dyan, great is our Lord and of great power. Ito number 1. How great is our God? Number 1. His understanding is infinite. Infinite or infinite? Infinite. So that's number 1 point, ha? Gaano kadakila ang Diyos? Number 1. Because His understanding is infinite. Ano ba pag sinabing infinite? No, tinignan ko sa dictionary, when we say infinite is endless. Endless. Ano ba pag sinabing endless? Walang hanggan. Ganyan kadakila ang Diyos. Bakit? Kasi yung kanyang kaunawaan, yung understanding is infinite. Yung pangunawa ng Diyos, walang hanggan. Alam nyo tayong mga tao, yung pangunawa natin may hangganan. Tama? Yung pangunawa natin sa kapwa natin, may hangganan. Tama? Kaya minsan, nagkakaroon ng problema eh. Bakit? Kasi hanggang ganito lang yung pangunawa. Kahit sa mga kahit saan mo dalhin yan napakahalaga ng pangunawa. Halimbawa sa eskwelahan,
Anong mga paborito nyong subjects? Di ba? Halimbawa, Math. Math 2. Ano ba yan? Math 2, no? Hindi naman ganun. Math. Di ba? Paborito mong subject, Math. Tapos, pag hanggang dyan lang yung pangunawa mo, ang hirap eh. Tama, may stress ka eh. Pag mga basic lang, plus, minus, ano, ganyan. Pero kapag nandun na sa division, multiplication, tapos pag algebra, di ba? Tapos, dati 1 plus 1 lang naman, 2 plus 2. Pero magulat ka, may XY na, A, C, XY, minus as over, ano. Tapos yung sagot, 0 lang pala. Yung sagot, X, yung sagot, XY. Kasi nakakalito. Bakit? Natural lang yan. Bakit? Yung pangunawa ng tao it's not infinite. Amen? Ang pangunawa nating mga tao, isa lang hanggang ano lang eh, limitado lang. Amen? Kaya, lahat naman tayo magkakaiba ng pangunawa eh. Merong mga tao na malawak ang pangunawa, may mga tao na mababaw ang pangunawa, may mga tao na maiksi lang ang pangunawa, pero ang Diyos natin, walang hanggan ang kanyang pangunawa. Amen? Walang hanggan ang pangunawa ng Diyos. So tignan nyo pag sinabing walang hanggan, grabe yan mga kapatid. Tignan nyo kung grabe katalino ng ating Panginoon. Halimbawa, pagdating sa creation, gusto kong yung dalhin sa inyo yung word na infinite eh. Yung walang hanggan. Pagdating pa lang sa creation, ang tindi. Tignan nyo sa tignan nyo sa binasa natin kanina. Psalm 147. Sabi dyan sa verse 1, Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God, for it is pleasant and is comely. Kaya dapat talaga magpuri sa Panginoon, no? Amen? Sabi ng Bible, verse 2, The Lord doth build up Jerusalem, He gathered together the outcasts of Israel. Verse 3, He healeth the broken in heart. Oh, sino sa inyo ang broken-hearted? Pag sinabing broken-hearted, yung may mga problema. Okay? Sabi ng Bible, our God can heal us. Amen? Ganun, kadakila ang Diyos natin. Ano pa sabi? And bindeth up their wounds. Sino sa atin na may mga sugat or may mga sakit? Kayang pagalingin ng Diyos yan. Amen ba? Tingnan nyo, anong verse pa? Ito, tingnan nyo sa verse 4. Tingnan sa verse 4. Gaano kadakila ang Diyos natin? Verse 4, He telleth the number of the stars. Alam nyo ba kung ilan ang bilang ng stars? Tapos, ano pa sabi? He telleth the numbers of stars. Hindi lang yon. Tingnan nyo kasunod. He calleth them all by their names. May mga pangalan pala yung stars, no? Di ba pag napanood nyo sa mga balita, sa mga pag-aaral, may mga pangalan talaga yan. May mga pangalan. Pero, base sa sa statistics, alam nyo ba na kung gaano karami ang stars? Akala nyo, ang stars, pag sa dilim, yun lang, yung mga nakikita nyo. Merong 3 star na magkakasunod, di ba? Merong star na sabi nila, parang ano daw? Parang, tawag doon? Parang, ano yan? Yung sa Katoliko? Parang ano, ang tawag doon? Rosary, di ba? May ganong may ganong may ganong hugis, parang rosary. Tapos, minsan mabibilang mo sila eh. Pero, base sa pag-aaral, ang dami palang stars. Oo. Sabi nga it is endless. Ang counting ng stars is talagang endless or infinite. Okay? Tapos, sabi nila, there are billions and trillions of the stars. Meron pa nga sinasabing septillion. Anong bilang yung septillion? Yung septillion, ang sabi 10 tapos over 10 to the 24th power. Sobrang dami. Pero, alam nyo kung ano yon? Estimation lang nila. Pero, ang pinaka conclusion nila, endless. Walang hanggan. Kahit na ano pang magawa nilang mga tignan nyo kung kailan lang, di ba? Kailan ba yung may umano sa space? Yung Artemis. Artemis ba yan? The second? Naglibot sa tinignan nila yung distance ng Earth sa
sa moon. Inikot nila yung moon, tapos yung ano. Pero hindi sila lumapag sa ano. Lumapag ba sila sa ano? Sa moon? Nakalapag sila? Parang tinignan lang yata nila yung ano. At doon din nagpapatunay na yung earth natin is bilog talaga. Round. Kasi alam nyo ba, merong mga doktrina. May doktrina na ang mundo ay flat. May ganong doktrina, flat ang mundo. Pero huwag kayo maniniwala kasi bilog talaga ang mundo. Nasa Bible naman yun eh. Circle of the earth, sabi ng Bible. Tapos, plus pa yung sa mga scientists, di ba sabi nila, may picture pa nga, bilog talaga ang mundo. Pero mga kapatid, pag pinag-aralan niyo yung kalawakan, sabi diyan, merong mga trillion or billion of stars. Tapos, ano pa? Sa galaxy. Ilang galaxy ang meron tayo? Ha? Alam niyo yung mga galaxy? Yung ano? Yung Milky Way galaxy. Alam niyo yung Milky Way galaxy? Yan, dyan yata tayo nakapaloob eh. Milky Way galaxy. Tapos, Andromeda galaxy. Tapos yung isa? Samsung Galaxy, sabi ng iba. Pero alam nyo ba, base sa research, there are trillions of galaxies. Hindi, no? Diba? Sa isang galaxy, merong, diba sa galaxy natin, merong ano, sa galaxy natin, merong binubuo ng ano, merong araw, merong 9 planets. Kaya nag-iisip yung iba, paano kaya sa ibang galaxy? Meron din kayang solar system? Ganun ang ano ng iba eh. Di ba sa atin, meron tayong sariling galaxy. Tapos meron tayong solar system. So iniisip ng iba, sa ibang galaxy kaya, meron din kayang solar system? At sa ibang solar system, meron kayang Earth at meron din kayang mga tao. Sa ibang mga, kasi sobrang lawak. At base nga sa pag-aaral, meron silang mga nakitang mga mundo, mga malalayo na planeta na kahalintulad sa planeta natin. Na pwedeng may mabuhay daw. Daw. Pwedeng may mabuhay daw. So, minsan, sa likod ng isip ng mga tao, siguro inisip nila, baka may mga tao din sa ibang mga planeta, no? Na hindi lang siguro, kaya doon nabuo yung mga alien, no? Huwag kayo maniniwala sa alien, ha? Walang alien, no? Eh, pastor, sa Bible may alien na, may word na alien. Ang alien, halimbawa, nandito ka sa Pilipinas, pumunta ka sa Amerika. Since stranger ka doon, alien ka. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang pinaka-ibig sabihin ng alien, ha? Halimbawa, may Amerikano pumunta dito, o siya yung alien. Ibig sabihin, hindi siya taga dito sa atin. So, yung sa iba, alien na iba daw yung itsura, mahaba yung ilong, mahaba yung ano, hindi, huwag kayo maniwala sa mga ganong turo. Diba may mga palabas na mukhang monster, tapos alien daw. Kayo maniwala doon. So, mga ano lang yan po, mga tawag dyan, mga theory. Ibig sabihin ng theory, not proven facts. Yun yung mga sinasabi nilang katotohanan daw na hindi pa naman talaga napuprove. Okay? So, hindi pa natin masasabi kung may mga tao sa ibang mga planeta. Pero, base sa Biblia, ang Diyos naglalang ng langit at lupa. So, meaning, ito yung earth. Tapos, nilagay niya dito ang tao. Okay? Kaya tandaan nyo kung saan tayo nilagay ng Diyos, doon tayo magpupuri. Doon tayo sasamba sa Kanya. Kaya, di ba ngayon may mga nagpaplano na, tignan natin ang Mars. Baka sa Mars may mabubuhay doon. Baka may mabubuhay na tao doon at pwedeng doon ang bago nating planeta. That's wrong. Mali yun. Kahit na ang tao pupunta pa sa planetang Mars at doon titira, mali yun. Bakit? Kasi dito tayo pinatira ng Diyos. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, sinasabi kasi nila, hindi, pastor, kasi ang planeta natin ay pasira na, grabe ng pollution. Kaya kailangan natin lumipat. Hindi, sino bang may kagagawan? Bakit may pollution? Tao eh. Tama? Tayo yung nilagay ng Diyos sa planeta para alagaan natin yung planeta.
yung earth. Amen? Hindi para sirain. Kaya kung gagawin mong dahilan na kasi sira na, kaya kailangan lumipat, mali. Kasi kung saan tayo nilagay ng Diyos, doon tayo maglilingkod sa Kanya. Amen? Aalagaan natin yung planeta na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang sabi dyan, no, He called them all by their names. Million, trillion of stars and galaxies, pero alam ng Diyos yung pangalan nila. Sabi nga ng Biblia, kahit na yung buhok mo, alam ng Diyos kung ilang bilang yan. Oh. Alam ng Diyos. Kayo, alam nyo bilang ng buhok nyo? Ikaw, Sayro, alam mo bilang buhok mo? Ikaw pala, kulot eh. Diba? Alam nyo? Si Bimbol Rocco, alam nyo yung ilang ng buhok niya? Kilala nyo yung Bimbol Rocco? Ilan? Ilan? 5? Oh, walang buhok yun siya, no? Bimbol Rocco. Ano pa? Billions of planets, millions of asteroids, tapos yung moon, marami din yan. Okay? Pero tandaan nyo, kahit na ano pang gawing technology ng tao, hindi talaga malilibot yan. Sobrang ano niya. Di ba meron ng technology na ginawa para mapalapit sa sun? Di ba naalala niyo yun? Nung last year ba yun? Lumapit sa sun. Pero, akala nyo malapit, pero sobrang layo pa rin ang distance nun. Diba? Kung dito nga nakakaramdam tayo ng sobrang init. Ilalo pa kaya pag lalapitan mo yung sun. So yung technology na paglapit sa sun ay hindi rin siya ganun ka-accurate. Diba? Kaya, ang tindi mga kapatid, ganun katindi ang pag-unawa ng Diyos. His understanding is infinite. Kaya tignan nyo, may tinatawag tayong 3 langit, 3 heavens. Una, yung heaven na nakikita nyo yan, yung may ulap, heaven. Second heaven is the universe. Third heaven, kung saan nandun ang Diyos. Diba? So kahit anong gawin ng tao, hindi talaga, kahit anong gawin technology at bumiyahi pa para puntahan ang langit, hindi Bakit? Kasi sa universe pa lang, hindi na kaya So paano makarating ng langit, Pastor? It takes life para mapuntahan ang langit. Diba ang layo ng langit, galaxy pa lang, universe pa lang, hindi na kayang biyahiin yan. So anong katumbas para mapuntahan mo yung langit? Buhay. Kaya diba? Walang kahirap-hirap. Pag ikaw namatay, pag mulat mo, langit ka na. Pero kung sasadyain mo na buhay ka pa at pupunta kang langit, sasadyain mo through spaceship, hindi kaya. Millions of years. At sabi dun, infinite, walang hanggan. Ganyan ang pangunawa ng Diyos natin. Amen? At sabi ng Biblia, ang isip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa isip natin. Tingnan natin sa sa Isaiah chapter 55. Sige. Look at your Bible in the book of Isaiah chapter 55. Kaya it takes life, mga kapatid, para mapuntahan natin yung third heaven na kung saan nandun ang Diyos. Walang taong makakapunta sa third heaven kahit na ano pa mga spaceship ang gawin nila. Kaya ganyan kalawak ang universe. Isaiah 55 verse 8. Isaiah 55 verse 8 to 9. Okay? Isaiah 55 verse 8 to 9. Nakita na po? Basahin natin. Ready? Go. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Nakita nyo? Ang isip ko, sabi ng Panginoon, ay hindi nyo isip. Ang kaisipan ko ay hindi nyo kaisipan. Kahit ang aking mga pamamaraan ay hindi nyo pamamaraan. Bakit? Tignan nyo sa verse 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Bakit? Kasi ang langit mas mataas sa lupa. Tayo, tagalupa tayo So therefore, mas mataas ang isip ng Diyos, ang pamamaraan ng Diyos, kaysa sa isip at pamamaraan natin. So ang isip natin, hanggang dito lang Kaya tignan nyo halimbawa, pagdating sa mga pagsubok, mga problema, di ba, may mga problema na parang hindi natin kayang unawain.
May mga problema na limitado lang ang ating kaisipan, na hanggang dyan lang yung nauunawaan natin. Hindi natin minsan kayang unawain yung mga lahat ng problema na meron tayo. Tama? Pero lagi niyong tandaan, since hindi natin kayang unawain yung mga bagay-bagay kasi limitado lang, so anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Sa Diyos tayo magtiwala. Amen? Bakit? Kasi ang Diyos, sabi niya, di ba? My thoughts are not your thoughts. Ang isip ko ay mas mataas sa isip niyo. Kahit na ang aking pamamaraan ay mas mataas sa ating mga pamamaraan sa ating mga tao. So mas mataas lagi ang kaisipan ng Diyos. Amen? Kaya kung may mga bagay na hirap at hindi natin kayang ipaliwanag yung mga nararanasan natin, anong dapat natin gawin? Alam pa rin ng Diyos yan. Amen? Alam pa rin ng Diyos yung mga bagay na kahit na hindi natin maunawaan, hindi natin ma-explain kung ano yung nangyayari sa ating mga paligid, sa ating mga problema, pero ang Diyos kayang i-explain yan. So, ibig sabihin, ito lang ang mensahe. Let us trust on God's process. Amen? Since limitado lang yung pangunawa natin, but the good thing is, God's understanding is infinite. Amen? Kaya, minsan ganun nasubukan nyo na yung ganun. Pag merong problemang dumaan at hindi mo minsan maunawaan, dun ka ma-stress. At pag na-stress ka, madidepress ka. Kasi pilit mong unawaan yung problema Pero alam mong dapat gawin? Since hindi mo maunawaan yung problema, kasi nga, limitado lang yung pag-unawa natin. So anong dapat natin gawin? Lord, hanggang dito lang ako, tulungan niyo ako. Kayo na po ang bahala. Amen? Pag binigay mo yan sa Diyos, ang Diyos, malawak ang pangunawa niya. Ibig sabihin, He can solve every problems. He can solve any problems na meron tayo. Kaya sa umagang ito, anong problema meron ka? Anong problema meron tayo? Kung may problema ka na hirap unawain, hirap, hindi mo kayang isolve, ang Diyos, napakalawak ng pangunawa niyan. Amen? Napakalawak ng pangunawa ng Diyos at napakalawak ng pag-iisip ng Diyos. Na ang ibig sabihin, magtiwala tayo talaga sa proseso ng Diyos. Alam niyo, minsan, ang proseso ng Diyos, hindi madali. Hindi madali. Pero para yan sa ikabubuti natin. Amen? May mga proseso na parang antalik. Di ba may mga problema minsan na akala natin ito na yung solusyon? Pero nung ginawa natin, mas dumagdag pala sa problema. Di ba may mga ganon? So ibig sabihin, hindi natin kayang isolve ang ating mga kanya-kanyang problema sa sarili lang nating pangunawa. Kasi nga, limitado lang. Pero masosolve natin ang ating mga kanya-kanyang problema kapag sa Diyos tayo magtiwala. Kasi ang Diyos, infinite, walang hanggan yung pangunawa ng Diyos sa atin. At grabe ang pangunawa ng Diyos. Grabe ang pangunawa ng Diyos. Ito lang ang maling application. Yung iba, sabi nila, Pastor, hindi naman ako nakakapaglingkod sa Diyos, pero alam ko naman na uunawaan ako ng Diyos. May mga ganun na hindi man ako nakakasimba, Pastor, pero nauunawaan naman ako ng Diyos, Pastor, kung gaano ako kabisi, kung gaano unawaan. Pero ang tanong, oo, naunawaan tayo ng Diyos, pero naunawaan ba natin ng Diyos? Yun ang tanong doon Sa paglilingkod sa Panginoon, anumang excuses natin, naunawaan tayo ng Diyos. Pero, kailangan pa rin nating unahin ng Diyos kasi dapat unawain din natin ang Diyos. Amen? Unawain natin na ang Diyos dapat yung number 1 sa buhay natin. Amen? So, ulitin ko may mga taong nagsasabi na, Pastor, hindi ako makapaglingkod sa Diyos kasi busy ako. Pero okay lang yan, Pastor, kasi naunawaan naman ng Diyos. God knows my heart. God knows my mind. Naunawaan naman ako ng Diyos. So, given na yan, kasi ang Diyos natin maunawain. Pero ang tanong, inunawa mo ba ang Diyos? So, in return, as a lesson na dapat pala, kahit na gaano ako kabisi, kailangan may time pa rin talaga ako sa Panginoon. Bakit? Kasi, hindi sa lahat ng panahon dapat ang Diyos ang umunawa sa akin. Kailangan unawain ko rin kung gaano kadakila ang Diyos. Na yun ang magpupush sa akin, yun ang magtutulak sa akin na ako ay maglingkod din sa Panginoon. Amen?
So in return, mga kapatid, unawain din natin ang Diyos. Ibig sabihin, maglingkod din tayo sa Kanya. So grabe ang His understanding is infinite, endless, walang hanggan. Ang tindi, no? So dahil sa ang tao, limitado lang, hanggang dito lang yung pangunawa ko sa problema. So anong mangyari? May stress ka, madidepress ka, hanggang sa mag-iisip ka niya ng mga, mga solusyon sa mga problema, hanggang sa ipipilit mo, hanggang sa mas lalong lalala ang problema. Pero kapag pinasa Diyos mo, Lord, kayo na po ang bahala sa problema ko, basta ako maglilingkod sa inyo, Panginoon. Tignan nyo, kapag hinayaan nyo ang problema at maglingkod ka lang talaga ng matapat sa Diyos, dahan-dahan yung problema, huhupa yan. Bakit? Kasi alam ng Diyos yan eh. His understanding is infinite. God knows every problems. Alam ng Diyos lahat ng problema at alam ng Diyos lahat ng nasa puso natin. Alam ng Diyos yung pagnanais mo na maglingkod sa Kanya. Naunawaan tayo ng Diyos. Amen? Kaya kung ano man ang kalagayan natin, ito lang ang paalala sa umagang ito. Ano man ang kalagayan natin, nauunawaan ka ng Diyos. Nauunawaan tayo ng Diyos. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya wag tayong magkaroon ng pag-iisip na wala na, lagot na ako sa Diyos. Talaga kapag mamuhay ka sa kasalanan, may may kapalit, may bunga. Every sins na nakukumit natin, may mga consequences yan. Pero sa kabila ng yan, ang Diyos natin mahabagin. Kaya pag naglingkod ka sa Diyos, wag mong tignan yung sarili mo na, hindi ako karapat-dapat maglingkod sa Diyos. Bakit? Sino bang karapat-dapat sa atin? Wala namang karapat-dapat sa ating maglingkod eh. Pero bakit tayo nandito? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Biyaya lamang ng Diyos kung bakit tayo nakakapaglingkod sa Kanya. Ako, karapat-dapat pa ako na gamitin sa ganito? Hindi rin naman ah. Pero bakit tayo nandito? Biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya ng Diyos. Kaya lahat tayo dito na naglilingkod sa Kanya, hindi tayo lahat karapat-dapat. Pero salamat sa pagmamahal ng Diyos. Salamat sa pangunawa ng Diyos na malawak ang pangunawa niya na anumang estado ng buhay natin, saan man tayo nalugmok, inuunawa pa rin tayo ng Diyos. Kaya, naglilingkod pa rin tayo sa Kanya. Amen? His understanding is infinite. Grabe ang pangunawa sa atin ng Diyos, mga kapatid. And then last is, how great is our God? Number one, His understanding is infinite. Pangalawa, last na, our God is excellent. Pag sinabing excellent, very good. Amen? Our God is very good. Sabi dyan, pag sinabing excellent, superior, or very good, yan ay nakalagay sa Psalm chapter 8. Last verse, Psalm chapter 8. Psalm chapter 8. Psalm chapter 8, verse... Psalm chapter 8, verse 1. Sabi dyan, O Lord, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth, who has set Thy glory above the heavens. Tapos, inulit din yan sa verse 9. O Lord, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth. Grabe ka excellent, ka powerful, superior, or very good ang ating Diyos. Amen? Marami pang dahilan kung bakit dakila ang Diyos. Pero I think, yung dalawa na yan, His understanding is infinite, our God is excellent. Yung dalawa na yan, nagpapatunay yan na ang Diyos natin ay dakila. Amen? Kaya, gaano kadakila ang Diyos? Kaya nyo bang sukatin kung gaano kalaki ang Diyos? Ha? Gaano? Sabi, may kanta nga eh, how big is God? Diba? How big is God? How big and... Ano yan? How big and wide His vast domain. Gaano kalawak gaano kaya kalawak ang langit, no?
Kung ang universe is infinite, paano kaya yung third heaven? Hindi ba naisip yun, no? Sa tingin nyo, gano'ng kalawak? Sa tingin ko, sobrang lawak eh. Bakit? Sabi ng Bible eh, in my Father's house are many mansions. Oh, sabi sa John 14, ang daming mansion. Sipin nyo kung tag-isa tayo ng mansion doon. No. Ang laki ng langit. Tapos sabi doon, oh, yung lalakaran mo doon, ginto. Tapos, yung ginto doon, espalto na lang eh. Yung lalakaran mo doon, ginto. Grabe, puro yung mansion, ginto. Tapos, meron doon sobrang linis na tubig na kailanman hindi na tayo mauuhaw. Wala nang problema doon, wala nang sakit, wala nang mga taggutom doon. Yung nararanasan natin dito, wala na yan sa langit. Wala nang dilim doon. Bakit? Kasi ang liwanag doon ay ang Panginoon mismo. Grabe, sabi ng Biblia, ang langit, wala itong pwedeng maikumparang lugar. Anong pinakamagandang lugar? Sa tingin nyo, anong pinakamagandang lugar para sa inyo? Yung iba, sabi nila, USA, America, New York, mga ganyan, di ba? Pero, yung mga yan, wala pa yan sa katiting sa ganda ng langit. Amen? Tapos sabi doon, sabi ng Biblia, sa Revelation, meron doon isang puno na ang bunga niya ay nagbabago. Kada buwan. Hindi, no? Isang puno, tapos kada buwan nagbabago yung bunga. Halimbawa, siguro January, mangga. Tapos February, baka, ano kaya? Durian. Oh, parang durian. Kaya pag ayaw mo ng durian, tapos sa langit may durian. Diba? Ayaw mo amoy ng durian. Tapos siguro March, ganun ang sabi ng Bible eh. Iba-iba oh. Isang puno lang yun. Ganun katindi ang langit, mga kapatid. Napakalawak. Our God is excellent, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ano yung mga pinagdadaanan natin? Or ano man ang problema na meron tayo? Tandaan nyo, kayang unawain niya ng Diyos. Amen? Naunawaan tayo ng Diyos. Tayo manalangin, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa mensahe. And thank you, Lord, for reminding us this morning, our God is great. Great is our Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Time natin tumayo, tayo po ay manalangin. Okay na yung live natin, pakipatay nyo na.